The teachers now have two clear pathways for advancement. Classroom teaching and school administration. Pinaghiwalay na natin yan. More importantly, it created many positions such as teacher 4 to 7, master teacher 5 to 6, and school principal 5, providing our teachers a clear career path and more opportunities. Through reclassification from August 2025 to February of 2026, we have successfully promoted nearly 19,500 teachers and school heads all over the country. Today, here in Cebu, sinasabi ko nga kay Seksani, pagpasok ko rito, marami-rami yata itong nandito. Today, we are promoting more than 3,000 of you. 3,300 teachers and principals, including the 57 Teacher 1 retirable teachers. Busa, wala na yung teacher na mag-retire ng Teacher 1. We also implemented several programs to promote teachers' welfare. We have created over 61,500 teaching positions from 2022 to 2025. As of January 2026, 97% of these positions have already been filled. To address the administrative burdens that are being placed on teachers, we created non-teaching positions. 23,500 administrative officer 2 positions and 1,500 project development officer 1 positions during the same period. As of January of this year, almost 100% of these positions have already also been filled. Starting school year of last year until 2026, we released the full 10,000 pesos teaching allowance also. All of this has opened new doors for career advancement for teachers and for school personnel. We are addressing long-standing barriers to professional growth, strengthening morale within our education sector. Kung dati po, may pangamba kayo na matatapos ang mahabang panahon ng serbisyo, hindi kayo mapopromote. Ngayon, mas malinaw na ang landas ng pag-unlad ng inyong propesyon. Marami sa inyo ang naglaan ng buhay sa pagtuturo. Gumigising ng madaling araw, natutulog ng hating gabi upang turuan, gabayan at hubugin ang kabataang Pilipino. Bukod pa riyan, kayo rin ang inaasahan ng gobyerno upang tumulong sa mga programa, sa mga activities tulad ng eleksyon, programa sa kalusugan, marami pang iba. Para sa inyo, ang pagiging guro ay hindi trabaho. Ito ay bokasyon, isang sagradong tungkulin para sa inyo. Kaya't nakakaiba talaga ang teacher sa ibang klaseng trabaho, sa ibang klaseng public servant. Lagi kong sinasabi, at napuna ko ito nung governor ako, sabi ko, ang pinakamasipag talaga na public servant ay ang ating mga guro. Dahil, bukod sa inyong trabaho sa eskwelahan, na inaalalayan, inaalagaan, tinuturuan ng ating mga kabataan, na napakahalagang trabaho, lahat ng ibang trabaho, kailangan din kayo ang gagawa. Kayo ang yun ang sinasabi ko, kayo ang gumagawa ng turito nila ng pansit para pampakain doon sa mga pambisita. Kayo yung mga nasusugatan na yung mga daliri sa kakatamtax doon sa mga tablecloth para may magandang uupuan ng ating mga bisita. Kayo ang nagpagbubuo ng mga program, pagka merong may graduation, kayo rin ang gagawa. Kapag may festival, kapag may anniversary, kayo ang gagawa. Pag may foundation day, kayo ang gagawa. Lahat. Sabi ko, wala naman sa yung mga pinupuntahan kong ibang bansa, wala ka namang nakikitang ganun.
dito talaga sa Pilipinas, iba ang mga ma'am at saka mga sir, ang ating mga teacher natin. Maraming salamat sa inyong servisyo. Dahil dito, napakalaki ang paghahanga at respeto ko sa inyo. Sana'y makatulong ang mga oportunidad na ito na mapabuti ang buhay ninyo at ng inyong mga pamilya. We also recognize the newly promoted personnel of the SDO, Cebu Province. I encourage everyone to continue serving as an example to educators around the world. Lead with empathy, teach with skill and compassion, live with integrity. Nasa sa inyong mga kamay ang hinuhubog ang mga susunod na leader, ang ating mga siyentista, mga doktor, mga manggagawa at lingkod bayan ng ating bansa. Guide our youth as they continue to learn more about themselves, as they expand their horizons and they reach their full potential. Together, let us shape a bagong Pilipinas where teachers are valued, students are fully supported, and communities are empowered through education. Dagang salamat, mabuhay ang ating mga guro, at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., kasama si Secretary Sonny Angara sa gitna ng entablado para sa photo opportunity. Tinatawagan po natin ang mga guro na kabahagi ng expanded career progression sa entablado.